Sa video po na ito mga kapatid ay share ko po sa inyo ang 6 na bagay na kung saan pangarap o wish ng bawat lalaki na maintindihan nyo or malaman nyo, especially sa sex na aspeto ng kanyang buhay, kasi minsan hindi niya ito nasasabi sa inyo, minsan hindi niya ito na-share, minsan tinatago niya or natatakot siya, or minsan hindi niya ito na-express, and it will create sa totoo lang ng room for misunderstanding, for room na palagi kang nag-aaway at room para maging toxic yung relationship nyo. But the good thing is that, in behalf sa mga kalalakihan, ay i-open ko or i-share ko po sa inyo at I hope na maintindihan nyo. Okay po ba? Although hindi ko sinasabi lahat ng lalaki ay tulad ng i-share ko sa inyo, but commonly, and trust me, mas marami ang lalaki na ganito. So, advantage mo rin kaibigan at para rin sa mas magandang relationship nyo. Kapag may mga ideas ka about sa lalaki, para alam mo ang approach mo sa kanya, kasi minsan hindi mo siya maintindihan kung bakit palaging galit sa'yo, nainis sa'yo, nawalan na lang siya ng gana, o kung bakit naghanap pa rin siya ng iba, kung sino-sino lang pinupusuan, sinachat, at biglang nagbago na lang siya sa sex life nyo. So, may mga bagay actually na factors kung bakit nangyayari yung ganon. Kaya I hope na nasa 6 na bagay na kung saan i-share ko sa inyo na dapat nyo maintindihan sa video na ito. So, let's go! Proceed na tayo. Okay, number 1 na dapat yung maintindihan, dapat yung malaman is that bawat lalaki po ay may iba't ibang antas or level ng libido. Ano ba itong libido na to? Ito po yung hormones na kung saan nagpupush sa kanyang sex drive or yung kanyang desire to have sex. Meron po or bawat tao, bawat lalaki ay magkakaiba. Meron po yung mas mataas ang kanilang sex drive, kaya gusto nila palagi ng sex. Meron naman yung katamtaman lang, kaya regular. Or kapag ayaw mo, it's okay lang sa kanya, naintindihan niya or hindi siya nagagalit or hindi siya naiinis. Meron din naman yung sobrang baba, which is naboboring ka nakakahintay. Hindi naman lang siya mga labit. Because bawat tao ay may iba't ibang level ng libido. So, dapat mong maintindihan ito. Why? Kasi kapag gusto niya palagi ng sex or sex sa'yo, baka mataas yung kanyang hormones na nagpupush sa kanya kung bakit ang lakas ng kanyang sex drive. Hindi dahil sa kasalanan niya. Ang level ng libido or sex drive, hindi po nating kasalanan yon. Okay? Maybe by genes, maybe may diseases that it can affect that hormones, or maybe nasa stress, anxiety. So may mga factors, hindi po natin talaga kasalanan yun. But my point here is that dapat nyong maintindihan lang para alam nyo kung paano nyo adjustan. So, kung mataas ang kanyang libido, it means mataas ang kanyang sex drive, asahan mo yan na palaging nangangalabit sa'yo. So, ang problema, kapag ikaw rin ang mababa yung libido, hindi mo siya matatapatan. So, ang solution lang dyan, kaibigan, is that pag-usapan nyo. I-explain mo ito sa kanya. At the same time, kailangan na adjustan mo. Although hindi man ganun kataas yung libido mo, pero at least pagbigyan mo siya. Kasi minsan, yun yung dahilan kung bakit palagi siyang galit sa'yo or kung bakit maghahanap na siya ng iba kasi hindi niya na-express yung kanyang nararamdaman, yung kanyang sex drive sa'yo. So maghanap yan ng iba. And hindi ko po sinasabi yun na tama. Ine-explain ko lang po sa inyo kung bakit nangyayari yung mga senaryo na yon. Hindi palaging ang dahilan is that hindi ka na niya mahal. Yun nga talaga, may mga sobrang taas ng kanilang libido, kaya kung hindi mo mapagbigyan, sa iba nila binibigay. Or palagi silang nag-ejaculate or nagmamasturbate, nanonood ng mga porns, ng mga iba't ibang bagay to express themselves. Hindi ko po sinasabi na tama ang ginagawa nila, pero dapat lang ay maintindihan mo para makapag-adjust ka kahit papaano. So, pagbigyan mo siya, wag mo siya palaging
tinatanggihan kasi i-express niya sa iba. Ang nakakatakot, kung meron siyang nagustuhan at may itsura naman siya, pumatol yung kanilang nagustuhan, then masisira yung relationship nyo. Okay lang sana kung nasa medium or katamtaman yung level niya na naintindihan niya. Kapag hindi mo pinagbigyan, it's okay sa kanya. Hindi masakit dito sa kanyang pantog or hindi masakit ang kanyang loob. Kasi hindi naman ganun ka-grabe yung nagpupush sa kanya to have that desire to sex with you, to have sex with you. And it's okay, napakaswerte mo. Ang problema rin na isa dito is that kapag mahina. Kasi may mga babae na mataas yung libido nila and they want ng more na times ng sex. Problema kapag hindi nasasabayan ng lalaki. So, maybe, ang may advice ko dito is that pag-usapan nyo ng maayos, huwag kang magalit agad, i-open mo sa kanya, ipaliwanag mo sa kanya that you desire more. There's nothing wrong with that, especially kapag asawa mo siya. Maybe ikaw yung often na mag-initiate ng sexual and then kailangan mo na sabihin sa kanya that you need it and you want it. I don't think naman, bihira lang naman siguro yung lalaki na ganito. Hindi ko alam kung meron, maybe yung iba, mga silahis ganun, and that's not good also, sa ibang topic yon. Pero mostly, most men, trust me, mas mataas yung libido or sex drive nila than a woman. Okay? So, I hope na naintindihan nyo ito para hindi na kayo palaging nagagalit or para hindi nyo palaging tinatanggihan yung partner nyo. Okay po ba? Pero ang solusyon lang dyan talaga, kausapin nyo, makipag-usap kayo ng ayos, kailangan ng malinaw at open na communication. Okay, so proceed na tayo sa number 2 na dapat yung maintindihan is that may dalawang klase po ng lalaki na gustong makipag-sex sa'yo. Okay? Ang una is that they want to have sex with you because of love. Pangalawa, they want to have sex with you because of lust. Ang nakakatakot dito is that almost parehas lang sila. That they have the desire, ginagawa nila yung part nila like inaakit ka ganoon or they give something for you para ma-attract ka or para makuha yung loob mo and then at the end is that sex. Nakakatakot yun at mahirap i-identify kung sino sa kanila ang lalaki na makipag-sex sa'yo because of love at ang lalaki na makipag-sex sa'yo because of love because parehas nga silang nag-e-effort. Malalaman mo lang ito by looking sa kanilang intention sa'yo. A man that want to have sex with you na because they love you, they want an intimate connection with you, especially sa mga masawa. They want a connection, they want a deep connection sa inyo, not just emotional but also physical. Mararamdaman mo that most of the time they want to satisfy you. They want to do their best to satisfy you even in bed. Hindi sila nagrarush. At the same time, ikaw mismo, mararamdaman mo na bawat pagbayo niya, bawat, ginagawa niya is that mararamdaman mo na ine-express niya yung kanyang pagmamahal sa'yo. Mararamdaman mo yung kakaibang sarap at saka satisfaction at fulfillment. More than ng isang lalaki that want to have sex with you because of love. Unang-una sa lahat, importante sa kanila is that na-satisfy nila ang kanilang sarili. That's it. Mapasaya nila ang kanilang sarili. That's it. At mararamdaman mo na they just want to have sex because it's what their flesh desire. Gusto lang nila yun. And minsan, nagiging taking for granted ka. Minsan, hindi ka man lang kinakadel or sinasabihan ng I love you or kino-compliment after ng sex nyo. Baga pagtapos na, wala na, nakaraos na. Because na-fulfill na or na-satisfy na yung lust niya. Pero dahil sa walang love, is that hindi niya nagagawa yung may ibang bagay. Hindi niya pa rin naipapakita sa iyo yung kanyang care, yung kanyang yung kanyang mga compliments. Kasi nga satisfy na niya ang kanyang sarili. So, make sure na maging wise sa mga bagay na ito. Kapag ikaw ay magjowa pa lang kayo, is that I advise you to live a kind of relationship that last lang.
yung namamagitan sa inyo. Last lang yung dahilan kung bakit may something sa inyo. At kung nasa relationship kayo na may sex, na hindi pa kayo legally or hindi pa kayo married, then advise nyo na pag-usapan nyo na at isettle nyo na ang lahat ng bagay, ayusin nyo, and magpakasal na kayo. Make it legal, or hindi man magkapasal, kumuha kayo ng mga documents that patunay na maging legal na kayo. Okay? And kapag nasa relationship kayo at mostly ang nakikita mo sa partner mo is that last lang, then I don't advise you na iwanan na ang marriage nyo. But you need an open communication na kausapin siya. And make sure na i-work out nyo yung relationship nyo for deeper connection. Hindi lang sa sexual, but communication, emotions, sa lahat ng bagay. Kailangan mag-adjustan kayo or ikaw mismo. Kailangan na pag-isipan mo. May mga ginawa na akong video to help you when it comes sa mga ganyan. Kailangan na ikaw at siya, or especially ikaw, ay magka-interest to fix your relationship para magkaroon ng love. Ito ang katotohanan. Mas masarap, mas may satisfaction ang sex na may love than sex that is just pure lust. Kumbaga, walang fulfillment eh. Kumbaga, na naka-express ka lang ng gusto ng laman mo, pero empty eh. More than a relationship or sex na may love, it's something na mag-iiwan sa'yo ng ngiti. Something na nagfulfill sa'yo inside mo. Not just actually physical satisfaction, but emotion and inside, inner woman, inner man satisfaction. So, be wise mga kapatid. So, proceed na po tayo sa number 3. Very exciting ito na dapat yung malaman. At hindi ito nasasabi ng isang lalaki. Pero ito ang katotohanan. Okay? Ano ba ito? Every man desire is for you to go down also. Ano bang ibig sabihin ng to go down? Yung iba alam na, yung iba hindi. It means BJ or blowjob. You know, there's nothing wrong with that. Sabi ko nga, kapag mag-asawa na kayo and comfortable kayo sa isa't isa, walang pumipilit sa inyo. At the same time, sa totoo lang, mas maraming lalaki yung gusto ng ganito. I don't know. Maybe dahil sa may iba't iba tayong gusto when it comes to sex. But every man wants you to go down. Dapat maintindihan mo yun. Yun yung isa sa pinaka, I believe, mostly na paborito ng lalaki. Blowjob. He wants you to go down. Okay? Pero, please, kung may ma-conditions ka, make sure na malaman niya. Like, kapag ayaw mo talaga, make sure na malaman yan in a way na hindi siya masasaktan. Kasi minsan ang babae, kapag ayaw na ayaw. Ni hindi nyo inaayos na sinabi or sabihin sa kanya na, love, baby, hindi ako komportable sa ngayon na mag-BJ sa'yo. So, okay lang ba na next time na lang? Okay lang ba na ikaw muna yung magtrabaho dyan sa baba? It's okay. I believe kapag ganun yun i-express is that mas maintindihan niya kaysa yung ayaw na lang na pag nangalabit, tatapon niyo yung kanyang kapay or, ayaw niyo na lang. Please, don't be matured sa panghandle. Minsan yun yung nakapabwisit sa mga lalaki and nakakawala yan ng gana. Make sure na malaman niyo yung condition or make sure na kapag ayaw nyo ng ganon dahil sa hindi siya masyadong naliligo, hindi niya nililinis, or hindi niya inaayos, hindi niya ginugupitan, make sure na malaman niya yung mga conditions mo before mo na gawin yan because that is very sensitive and it should be done na komportable yung isang babae na gawin. Sa mga lalaking nanonood, hindi po dapat natin itong pinipilit. Kasi sensitive po yan at hindi po dapat na, napipilitan lang yung partner. Okay? Kasi mas actually nag-e-enjoy sila sa part na yan, especially kapag na-arouse na sila, buo yung loob nila at komportable sila at malinis naman at mabango naman. Okay? So make sure na malaman niya yung mga conditions mo kung ayaw mo or hindi in a way na hindi masungit or in a way na nagkakaintindihan kayo. Open communication is the key sa totoo lang sa mga ganyan. Okay ba? Pero ang gusto ko lang na malaman nyo, bawat lalaki gustong-gusto ng BJ. Okay? So, I hope that you are matured na nakikinig.
So, proceed na po tayo sa number 4 na dapat yung maintindihan o malaman sa isang lalaki when it comes to sex. Very exciting ito. Hindi ito masabi ng isang lalaki, pero sex is like medicine for us, especially when we are down. So, sa totoo lang, ang best na may tulong mo sa isang lalaki kapag na-stress yan, kapag napapagod yan sa kanyang trabaho, or kapag nababad trip, meron siyang bad day, is to give him a good sex. Give him a BJ and a good sex. Sabi nga, as long as komportable ka. Hindi po sa pilitan, advice lang to ito, mga kapatid, hindi po mandatory. Gusto ko lang po na malaman nyo talaga that yun yung number 1 actually na may tutulong nyo. Not your opinion. I never said na walang kwenta yung opinion nyo. Of course, meron. Not your advices, not your tips, even not your cooking. Maganda lahat ng yun. Alam nyo yung pinaka, may tutulong nyo sa kanya ay ang ibigay yung kanyang gamot. Which is sex. Sex. Napakalaking impact ito para mag-lift up sa kanyang energy, sa kanyang spirit to fight again, to stand up again, and para magkaroon siya ng good day, para magkaroon siya ng good mood. Ito ang number 1 na nakakatulong actually. So, there's nothing wrong with that. Sabi ko nga, especially kapag asawa mo, there's nothing wrong with that. You need to help your partner. Hindi yung kapag bad day siya, binabad day mo mas lalo, excuse. Hindi yung bad day siya, mas lalo mo siyang binabad trip. Yung galit siya, galit ka rin. No. Sometimes, hindi mo lang naintindihan. Kapag pagod yan, sex lang ang katapat niya. Para maging okay siya. Para maging okay kinabukasan at may gana ulit siyang magtrabaho para sa inyo. Okay pa ba? Sana ay naintindihan nyo ito. Okay, proceed na po tayo sa number 5. Is that gusto ng lalaki na malaman mo ito na wag mo sanang ipamukha sa kanya na sex lang siya magaling. Although andun niya yung partial or point na mahilig talaga ang isang lalaki sa sex, pero wag mong ipamukha yun sa kanya. Why? Kasi ito yung nang-drive sa kanya or na nagkakaroon siya ng galit sa'yo or pride, nakaka-trigger ng pride ito para hindi ka nagalawin. At maghanap na siya ng iba. So, there's nothing wrong kapag mahilig siya sa sex, at least sa'yo, hindi sa ibang tao. At least, ine-express niya sa'yo, hindi sa ibang bagay, hindi sa pornography, hindi sa ibang babae. Hindi ka pa magpasalamat doon. Huwag mo sana ipamukha yun sa kanya. Kahit na sabihin na natin, may point na tama ka. Pero hindi naman totally na tama ka. Kasi nga, nature na ng lalaki na may mataas na sex drive. Almost. Very common yan. So, gusto talaga niya when it comes sa'yo. Yun talaga yung inahabol nila sa'yo. Kasi nga, ano ba? Ano bang gusto mo na habulin niya sa'yo? Pera? Ano bang gusto mo na habulin niya sa'yo? Your attention? Maganda lahat ng yun. Ano bang gusto mong habulin niya sa'yo? Yung advice mo? Maganda lahat ng yun. Hindi ko po sinasabing wrong or kasalanan. Pero ang number 1 nga, sa totoo lang, na gusto ng lalaki, talaga is the sex. So, kapag yun yung sabi mo, yun ka lang naman magaling, minsan hindi mo nga yung masisisi. Kasi nasa hormones na yun ng isang lalaki. I hope na nagkakaintindihan tayo mga kapatid. So, it is better siguro na ikaw ibigay mo kung ano yung, or sabihin mo sa kanya kung ano yung ayaw mo muna, conditions mo before na makipag-sex. Kung ano yung muna yung gusto mong makita before na makipag-sex. But I don't recommend that because kung mag-asawa na kayo, hindi mo na right actually na ipagkait yung katawan mo. You have duties. Hindi sana yung marami kang rason na pagod ka, na kesyo wala ka sa mood, kesyo wala kang time, kesyo ayaw mo dahil pagod ka, makakain ka pa naman, makapag-shower ka pa naman. Yung sex lang na yun. Di kung talagang pagod ka, then hayaan mo na siya magtrabaho. Just allow him to go inside you. Kasi duties mo yun. Alam kong maraming magagalit sa inyo, pero kung itry nyo lang ito, and you will see merong malaking impact sa isang lalaki. Merong malaking mangyayari sa kanya. Good na mangyayari sa kanya. At sa relationship nyo. Maniwala ko sa hindi. Anyway, this is free advice na sa inyo na. Take it or leave it. Okay? And last but not the least is that every man who loves you, it is their desire to satisfy you in bed.
if they really loves you, they want to satisfy you in bed. So, kung may issue sa kanila na sa premature ejaculation, which is topic ko yan sa next video ko, make sure na nakasubscribe kayo at nakalikes kayo at panoorin nyo yon. Kahit na may issue sila ng ganun, gagawin nila yung part nila, like Kegel exercise, or like control, Kegel, yung magko-control sa puson para hindi mabilis labasan, just to make sure na kaya kang i-satisfy. Okay ba? My point here is that kapag talagang mahal ka, when it comes sa kama, they will satisfy you. Kung manaw naman siyang labasan, then gagawin niya yung part niya para sumunod ka na labasan. So, yun lang po mga kapatid, ang may advice ko sa video nito, may share ko sa inyo sa video na ito, and I hope po na meron kayong natutunan. Make sure po to like this video, to follow our page, our YouTube channel, please subscribe, and pakishare na rin para marami pa tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyo, and God bless everyone. Bye. Shalom.